Okay, so this is about the inverse trigonometric ratio. Case number 3, which deals with equations involving factoring. But for this time, gagamit tayo ng GQT o General Quadratic Trinomial na pag-factor. So for this one, kailan ba natin siya ginagamit? So ginagamit lang natin to kapag ang equation ay nasa quadratic equation o yung ax squared plus bx plus c or yung constant natin, that is equal to 0. So meron tayong tatlong terms, meron din tayo ditong naka-raise sa 2. So dyan mo malalaman kung kailan ka gagamit ng GQT sa pag-factor ng mga inverse trigonometric ratio. So ganun lang din yung ating example dito. Meron tayong naka-raise sa 2, meron tayong bx, meron din tayong c. O, ito siya, c, b, at saka a. Ngayon, ililipat ko itong, gagawin ko, itatransform natin yung ating equation sa isang form ng quadratic equation para hindi siya nakakalito. So, cosine squared x, gawin na lang natin siya x squared, tapos may coefficient siya na 1, and then plus 2x, and then plus 1. That is equal to 0. Ngayon, I am assuming na marunong tayo mag-quadratic trinomial na pag-factor, pero if not, you can just check yung video kasi doon ko talaga in-explain yung process din. Pero i-explain ko pa rin naman dito. Tawag natin doon is yung AC test o tinatawag ko rin siyang Xbox method. So, pwede natin siya gamitin if yung ating A is equal to 1 o pwede rin namang hindi siya equal to 1. If you're just starting on how to learn that, I'm just going to explain on how to factor it or how to factor this one using that method. So, let's say we have here a box, diba? May x tayo dyan. Nasa taas ay AC, nasa baba ay B. Ngayon, ang ginagawa kasi dito, ang product ng AC ay dapat, pag ini-add mo, B yung sagot. So, alam nga natin na ito si A, diba? Ito si B, ito si C. Lagay ko lang siya dito sa X. Xbox. Mukha siya kasing box. Pag kinonekta mong ganyan. Okay, anyway. Yung nasa taas natin ay product ni A pati ni C. Alin ba dyan ang A natin? Diba? Si 1. At saka, ang C natin ay 1. So, 1 times 1, it's just 1. And then, ang B natin ay 2. So, lagay na natin dito. Medyo obvious na yung sagot dito actually. Pero, tuturo ko pa rin kung paano yon. Kasi, hindi sa lahat ng pagkakataon, 1 yung nasa taas. Okay, so paano natin malalaman kung ano yung nakalagay dito at saka kung ano yung nakalagay dito? Kunin mo yung nasa taas na number, which is yung 1. Tapos, hanapin mo yung factors yan. Alam natin na 1 times 1 yan. Alam natin na baka pwede rin yung 1 times negative 1, diba? Pero hindi yan pwede maging positive at saka negative 1 kasi magiging negative 1 yan, which is not equal to positive 1. Ngayon, alin dito sa factor, dito sa dalawang pairs ng factor, yung pag ini-add mo, positive 2 ang sagot. Diba? 1 plus 1, ito, positive 2. Negative 1 plus negative 1 ay negative 2. So, ibig sabihin, ito yung gagamitin natin. Kaya, ito yung nandito sa ating right, pati yung left part ng ating x o yung box nga. So, ibababa ko lang to. Kukonek ko lang dito. 1x squared plus yung ating dalawang ito. Papalitan kasi natin yan kay 2. So, plus 1x plus 1x plus 1 is equal to 0. Ngayon, i-grouping natin to. So, meron tayo, or i-group natin siya
So that is 1x squared plus 1x tas parenthesis. Yung tawag sa method na to is factoring by grouping, kung saan nagpa-parenthesis ka tapos i-factor mo pa siya in a way na pwede siyang i-factor. Pero not to make things complicated, let's just stick with what we call this thing. So yan. Lagay ko lang dito si 1x plus 1. Then equal siya sa 0. Ngayon, kung kaya naman i-factor out yung dalawang binomial, edi i-factor out siya. Pero, kung hindi naman, edi hindi. Pero as you can see right here, pwede naman siya. Remember na magkaiba to ha. Itong dalawang binomial, those are two different things. Those are separated ones. So, let us just first focus on the first binomial right here. Alam natin na both of the terms has a 1 in its coefficient. And it also has x doon sa variable. So, lagay natin sa labas is si x. And then, let's prepare a parenthesis right here. And then, i-divide na natin ito by this one. So, paano ba tayo mag-divide dyan? So, parang ganito lang yan. 1x squared divided by 1. Tapos, 1 divided by 1 ay 1 lang. Tapos, matitira sa atin ay si x squared. Pero dahil division to, mamaminus na niya ng 1, so that will just be x na lang. So, therefore, wait lang. Yan. Ulit nung ina-explain ko. Nakalimutan ko kasi si x dito. So, pag nagdi-divide nga tayo ng ng mga terms, no, alalahanan natin na meron tayong exponent, at based sa law ng exponent, kapag nagdi-divide tayo, nagma-minus tayo ng exponent, kaya meron tayong x raised to 1 or just simply x na lang. So, lagay ko lang dito is si x. Next, meron tayong 1x divided by 1x. Ito siya, yung 1x pati ito. So, i-divide lang natin siya. Obviously, 1 yung sagot. So, plus 1. Next, dito naman tayo. Alam natin na ang parehas na terms ay may 1, so lalabas ko si 1. Pero dahil hindi naman parehas ng terms ay may x, so hindi ko ilalagay yung x doon. So, yan. Lagyan ko lang ng parenthesis. Ngayon, divide na natin. 1x divided by 1 ay x lang. This 1 divided by 1 is just positive 1. And that is equal to 0. Ngayon, paano natin malalaman kung tama yung pinagagawa natin? I-check natin kung magkaparehas ito at saka ito. So, pag parehas yan, ibig sabihin tama. Pero if hindi, ibig sabihin may error sa pag-divide natin. Pero, mostly pag nangyayari yung mga ganong error, nandito yun may problema. Okay. So, yun nga. Next, kukunin natin itong dalawang ito at ilalagay natin siya sa isa pang separate na parenthesis. So, x plus 1. And then, kopya na lang natin to. Dahil nga iisa lang siya, considered as 1 pa rin siya. So, if you want to check kung tama yung sagot, you can do FOIL method or yung multiplying ng polynomials using the butterfly method or kahit anong method. Basta pag in-check mo kailangan ito yung sagot, go. Pero, tama naman itong ginagawa natin. So, ayun nga. The next is, i-replace na natin itong, asan na ba yung cursor? Okay, i-replace na natin ito ng ating cosine na ratio. Wait lang, wala na akong space. So, re-replace ko lang si x with cosine. So, cosine x. Angle si x ha. And then, plus 1. Wait. Plus 1. Tapos, ito ay cosine x din. Plus 1. Tapos, equal yan sa 0. Ngayon, dahil nga magkaibang binomials to, pero in-equate siya sa 0, edi, hatiin ulit natin yung solution natin sa dalawa, kasi nga, dalawa naman yung sagot. Tapos, okay, lagay ko lang dito, sa left side, si cosine
x plus 1. And then, equal yan sa 0. Tapos, nandito, cosine x plus 1 is equal to 0. Obviously, magkakaparehas yung sagot. Kung ano yung sagot natin dito, yun din yung sagot natin dito. Pero, solve pa rin natin siya ng manual o like, dalawang beses. Okay. So, isolate natin dito si 1. So, that will be negative 1, leaving us with cosine x. Now, I'm going to put an asterisk right here para malaman natin kung ano yung babalikan natin sa ASTC. Next, we are going to now do yung inverse trigonometric ratio, wherein we are gonna leave x right here, and then cosine will be now arc cosine. Pag sinabi kong arc cosine, naka-raise siya sa 1. Hindi ko na-explain kung bakit nag-negative 1 siya, pero kung curious kayo, you can just divide both parts of the equation by cosine negative 1, kaya mapupunta yan sa right side. Pero, for the sake na we are just finding the shortest way kung paano mag-solve, sige, kanya na lang. So, yan, that is being multiplied to negative 1. Yan. Tapos, input natin sa calculator. Shift cosine negative 1 ay 180 degrees. So, x is equal to 180 degrees. So, babalikan ko ulit yung parte mamaya. Dito ulit tayo sa right side. So, syempre, obvious naman parehas yung ating equation. E di, syempre, parehas din yung sagot natin dyan. So, kukopyan ko lang cosine x plus 1. Pero dahil nga, itatranspose natin sa kabila sa positive 1, magiging negative 1. Tapos, magiging arc cosine ang ating cosine. So, magiging raise siya sa 1. Tapos, mamumultiply mo siya sa negative 1. Next, input natin to sa calculator. So, we will have 180 degrees. So, for this part right here, alam natin na 180 degrees itong dalawang ito ay isang quadrantal angle. So, pag sinabi natin quadrantal angle, wala siyang reference angle. So, ibig sabihin, hindi mo gagamitin yung ASTC. Okay? So, ano naman gagawin mo dito? I-input mo isa-isa lahat ng quadrantal angle sa cosine x. Like, substitute mo yung mga angles na quadrantal doon sa x natin, which is itong naka-asterisk na ito. So, let's try, prepare na ako dito ng x. Let's try to input cosine 0. Kailangan mag-equal din siya sa 0 ha. I mean, mag-equal siya sa negative 1. Okay, so positive 1 yung sagot, which means na hindi yun yung sagot. So, hindi natin i-include si 0 degrees. Let's try 90 degrees. Okay, so 0 siya. Hindi pa rin siya pwede kasi nga kailangan mag-negative 1. Try natin si 180. Okay, so negative 1 siya. So, ibig sabihin, 180 degrees yung ating isang angle. Check natin kung meron pang ibang angle. So, 180, hirap ang naman dito. So, 180 degrees plus 360 degrees multiplied to a number wherein a number is an element of all integers. So, check natin ngayon kung applicable ba yung 270 pati yung 360. So, cosine 270 is equal to 0, which means hindi siya pwede kasi nga kailangan mag-negative 1. So, try natin si 360 degrees. Okay, so nag-positive 1 siya. Ibig sabihin, 180 degrees lang talaga yung angle na kapag ini-substitute mo sa x, ay negative 1 yung sagot. Pero dahil pares nga lang yung solution natin dito, kukopyahin ko na lang yung sagot natin. So, ayan. 180 degrees plus 360 degrees multiplied to n, wherein n is an element of all integers.
So, as you can see, pares naman yung sagot natin. So, we can just put our final answer as x is equal to 180 degrees plus 360 degrees multiplied to n, wherein n is an element of all integers. Therefore, ito lang yung ating sagot, o ito na yung ating sagot sa problem natin na ito. So, yan. Ang pinaka-tip ko lang dito is i-master talaga kung paano gamitin yung GQT o yung General Quadratic Trinomial. Meron naman ako separate video, gumawa ko nun. Andyan din siya sa PDF. O, pwede mo rin siya mahanap sa folder ng Algebra Prerequisites. Tapos, ayun, you can just practice that during your free time. Pero yun talaga yung pinaka-tip ko pag nakaka-deal o pag naka-encounter tayo ng mga ganitong type na equation. So, yan. That's it.